Maganda ba ang hapon nyo? Maganda ka. Ayan. So, yung iba, mamaya na bawi na kain. Kaya pa naman tayo, di ba ako nakain? Diba? So, ngayong hapon po, ang ating pag-aaralan is about cultivating a relationship with God. Di ba kanina nalaman natin dun sa ating activity na we as Christians, no, it's very important na tayo ay nagpapalakas o pinapalakas natin yung sarili natin. So, paano lang tayo lalakas? Through the Word of God. No? Sa Bible, may isang character doon, no, na si David. Pinangalanan pinangalanan siya ng Panginoon na a man after God's own heart. So, meaning, siya ay malapit na malapit sa Panginoon. He is very close to God. And inaalam niya talaga yung the very heartbeat of God. So ano ba yung, bakit naman siya tinawag na after God's own heart? Unang-una kasi, he is always seeking God's presence. Sa lahat ng pagkakataon, hinahanap niya talaga, Bagyos. Nakabag. Ayan, no? So, ang ating verse ngayong hapon, yan. So, si David po ay lagi niya sinisik ang heart ng Panginoon, no? Ang ating verse po ngayong hapon is Psalms 23 verse 2a. He makes me lie down in green pastures. Yan, no? Si David, very close sa Panginoon, very close sa kanyang heart. Sa lahat ng ginagawa niya, sinisik niya ang attention ng Panginoon, yung will ng Lord sa lahat ng ginagawa niya. No? So sabi nga sa Psalms 104, sabi, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit na pupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Ngayong hapon, may 4 na bahay tayong pag-uusapan. Yan, sige. Bago tayo magpunta dyan, may picture ba dyan, kuya, yung 4 na bahay? Yung magkakasama sa isa? Wala? Ayan, wala. So, sige, magbigay na lang muna tayo ng ano ang napapansin ninyo sa bahay na yan? Sige, pwede mong paki-take off po yung inyong mga hat. Yan, patanggal muna yung mga hat natin. Wala pa naman tayo sa labas, no? Pag lumabas na lang tayo, tanggalin na, ay isuot natin. Yan. Sige, Kuya Eman, ano ang napapansin mo sa bahay na yan? Maayos. Maganda. Ayan. Maayos. Gusto mo bang tumira dyan? Oo, siyempre. Bakit? Kasi una po siguro yung, I feel, peace, nandiyan yung peace like tahimik and maganda. Siguro malayo sa maraming tao. I think din malayo sa manong tawag yung lugar na medyo mabahay. Ayaw mo nang mabahay. Gusto mo ikaw lang mag-isa dyan sa gitna ng island. Ayan. Siguro Kuya Anwar, gusto mo bang tumira dyan? Peaceful, di ba? So, ano ba yung tsura ng bahay na yan? Ikaw pa, sa tingin mo, ano ang dinidescribe ng bahay na yan? May aircon, masarap na pool. Malamig. May swimming pool pa. Oh, may swimming pool pa. Sige, si Kuya Eric. Ano sa akin, tabi ng ilog, dagat, pag bagyo, baha dyan. Pero maganda yung bahay, kaya na. Di ba? Pag bagyo dyan, may ilog yan sa gilid doon. Tataas ng pag tagulan dyan, wala pa ang itin dyan. Pero gusto mo dyan tumira? Pwede, oo. Pwede, oo. Pwede. Pwede. Sige, pagkasunan lang. Townhouse, kumbaga, di ba? Sige, si Ninang Nen. Akin para sa akin relaxing yan. Kasi, di ba, overview, makita mo yung karagatan, ayan. Pag walang tuwi, pwede ka maling sa daan. Oh, yes. Correct, di ba? 2 and 1, di ba? So, sino pong hindi nanaisin na tumira dyan, no? Sabi nga ninyo kanina, nakaka-relax, peaceful. Di ba tayo gusto naman natin payapa eh? Gusto natin makatulog tayo ng 8 hours, kahit 5 hours lang, basta tahimik yung paligid, parang feeling mo 12 hours na yung tulog mo, di ba? Sabi pa ng iba, may aircon, malamig, di ba? So, ang ganda ng bahay. Di ba lahat tayo nangangarap na makatira sa ganyang itsura ng bahay na kung saan tahimik, payapa, makakapag-isip ka ng maayos, di ba? So, ang bahay na yan ay nagre-represent ng the house where Jesus dwells. Diba? So kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon, matatagpuan natin yung kapayapaan. Kapag
yung kaginhawaan, di ba? So yung pagpapala ng Panginoon ay nandoon kasi nasa loob ka. Ibig sabihin, kapag nasa loob ka ng presensya ng Panginoon, secured ka. At hindi mo kailangan mag-worry kung ano ang mangyayari sa'yo sa kinabukasan. Kasi nga, nandiyan ka sa bahay ni Jesus, nasa presence ka ni Lord. Lahat tayo nangangarap na tumira dyan, no? Sino bang hindi? Sino bang hindi na hindi nagnanais, no? Ay, hindi. May ganun ba? May ganito bang tao na siguro paglaki ko, okay na ako dito. Paggising ko, bango, di ba? Hindi naman, di ba? So, nangangarap tayo na kapag gising natin, makasignot man lang tayo ng maayos na hangin. Kahit hangin na lang eh, no? Yung hindi sasakit yung hypothalamus mo, mga ganon. Di ba? So, pero may isang key daw para makapasok tayo sa bahay ni Jesus. Sabi din nga yung kanina, di ba, yung verse natin, yung Psalms 104. Before you enter sa house ni Lord, gusto ni Lord na punong-puno ka ng pagpapasalamat. Yung puso mo laging nagpapasalamat sa Panginoon. Ayun yung key para makapag-dwell tayo doon sa house ni Jesus. Lahat tayo gusto yun eh. Gusto natin maranasan na maging payapa. Gusto natin maging maayos yung pakiramdam natin. Di ba? Lalo na kapag nagkakaedad na, no? Ayoko na dito na. I-stress na ako sa ingay, na-i-stress na ako sa amoy, na-i-stress na ako sa lahat. Di ba? So, ganun din tayo bilang Kristiyano. Ang mundo puro ano na yun eh, polluted na kumbaga. Diba? Nahahaluan na yan, nakocontaminate na yan ng mga makamundong bagay. Diba? And for us, para ma-find natin, mahanap natin yung kapayapaan, we must go to dwelling place. Ano yung dwelling place na yon? Ito, kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon. Ano ang key na dapat natin gawin? Lagi tayo magpasalamat. Diba? Kasi doon natin mahahanap yung kapayapaan. Kapag yung heart natin ay punong-puno ng pagpapasalamat. Diba? Have you ever encountered na, puro reklamo, puro complain, no? Puro complain. At the end of the day, siya yung nag-i-invite ng mga negative to the point na siya mismo, lalayo na siya sa presence ni Lord. Kasi nga, puro complain na yung nakikita niya, puro masasama na yung nakikita niya, no? Wala ka nang magandang bagay na maririnig sa kanya. Okay? Sa pangalawang bahay, hindi pala bahay, prison ito. The gloomy prison. Diba? Ano ba yung prison? Anong meron sa presinto? Anong meron sa kulungan? Mga nakakalit. Oy, galing! Very informative! Tapon ka na. Tama, diba? Kung walang kulungan, kung walang nakakulong, walang kulungan. Ang galing mo talaga ka. Very good ka. Bibigyan tao nakakaisip nun. Yan, sige, ikaw naman. Aside sa mga nakakulong, ano ang meron sa kulungan? Mga guard. Ang galing talaga. Ayan, sige si Jumel. Aside sa guard, aside sa mayor, ano pa meron doon sa kulungan? Bakal, ang galing! Ang galing, ano? Malungkot dito. Ano ba ang itsura ng kulungan? Hindi naman. Basta malungkot. Sige, imagine mo yung sarili mo na nakakulong. O sige, kahit hindi na lang sa ganyang setup na presinto, nasa isa kang kwarto, tapos walang kandado, nila ka sa loob. Ano ang mararamdaman mo? Kalungkutan. Kalungkutan. Ano pa? Puto. Walang kalayaan. Ano pa? Wala ng pag-asa. Ano mo ba? Ating ito? Stress. Stress, no, matinding kalungkutan, pighati. Sige, sa ating Marie. Siguro marami akong maiisip. Hindi na lang. Katulad ng? Basta marami. Ayan, o. Yan. So, kapag tayo ay nakakulong, pero sa life natin, minsan nakukulong tayo ng problema, nakukulong tayo ng mga trials, nakukulong tayo ng mga negative things, di ba? Lalo-lalo na kapag ikaw lang mag-isa.
Marami ka naiisip maraming ibabato ang kaaway sa'yo na hindi ka enough, you're not worthy, wala kang value, di ba? Papaisip ng kaaway yun para yung light na binigay sa'yo ng Panginoon mawala. Diba? So, yung minsan tayo sa buhay natin, dumarating tayo sa pagkakataon na kung saan nakukulong tayo ng mga sitwasyon sa life natin. Minsan naman, tayo yung gumagawa ng way para makulong tayo yung sin. Diba po? So, kapag tayo ay nagkakasala, hindi naman ng instant kukulong ka na kaagad eh. Diba? Makukulong na yun. Hindi naman instant na makukulong agad yung spirit mo, yung mind mo. Pero, unti-unti, hindi mo namamalayan na kinukulong ka na pala ng kaaway. Diba? Kasi hindi naman yun basta-basta lang na ngayon, kasata ka, nakulong ka na agad, diba? So, mararamdaman mo agad yung pain. Hindi, mag-i-enjoy ka muna, syempre, diba? At the end of the day, na hindi mo na napapansin na dun ka na pala sa loob na kulungan. Pero hindi ayun yung will ng Lord sa atin. Diba? So, ano pa, yung mga bagay na nagpapakulong sa atin. Kapag minsan rebelde ang ating puso, kapag hindi tayo sumusunod. Diba? Yung deeds na natin, yung nagkukulong sa atin. Katulad ni Jonah. Diba may task siya or may mission. Ang mission niya ay pumunta sa Nineveh, tama? Para i-share ang word ni Lord. Pero matigas ang ulo niya, nag-disobey siya. Kaya anong nangyari sa kanya? Kinain siya ng pating. Walang pating doon pa. Kinain siya ng malaking isda. Diba? Diba nakulong siya? May pating na may baby shark doon. Baby shark. So, diba kinulong siya? So, ibig sabihin, in every disobedience na ginagawa natin, makukulong tayo. Diba? Pero ano yung ginawa ni Jonah para siya ay nakawala, para siya ay makalaya? Siya ay nagpuri sa Panginoon. Sige, basahin ko lang po sa Jonas 2, 9-10. Ngunit aawit ako ng pasasalamat at sa inyo'y maghahandog. Tutuparin ko ang aking mga pangako, O Yahweh, na aking tagapagligtas. Pagkatapos, inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. So, isang bagay lang gustong gawin natin, no? Isang bagay na gusto ni Lord na gawin natin, that every time na nakikita natin na tayo ay nakukulong na ng ating emotion, tayo ay nakukulong na ng sitwasyon sa paligid natin, balik tayo sa cross. Balik tayo kay Jesus. Kasi ayun yung key para tayo ay makalaya. Diba? Diba ang pangako ng Panginoon nung siya ay namatay? Isa sa mga privilege na isa sa privilege na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi ka na magiging slave. Yung sabi nga, hindi ka slave, anak ka ng Panginoon. You are bought with a price. Dugo ang ibinayad sa iyo ng Panginoon. No? Kaya hindi mo na kailangang ikulong muli yung sarili mo. Hindi mo na kailangang magkulong. Diba? Ikulong yung emotion mo kasi binayaran na ng Panginoon. Hindi ka na slave. Hindi ayun yung design ni Lord. Gusto ni Lord na gumawa tayo ng free. Free tayo, diba? Kaya kasabi sa free, I am free to dance, I am free to sing, trot. Ano yan? I am free to run. Diba? So, mayroon ba kayong nakita na nagra-run siya nakakulong siya, no? Imagine mo na lang, yung paa. Nagra-run siya pero nakatali yung paa. Makakatakbo diba ng maayos yun? Hindi, diba? Kapag tayo po ay nakakulong, no? Limited yung magagawa natin. Kapag tayo ay nakakulong, hindi natin makikita yung opportunity or yung purpose ni Lord sa atin. Kasi blinded tayo eh. Diba? Limited yung magagawa. Kasi nga, tayo ay nakakulong. So, makakalaya lang ang ating mga puso kapag tayo ay laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. So, pangatlong bahay is, which house is it? Diba? So, ano kayang bahay yun? Itong bahay na to is the house of confusion. Dito sa mundo, di ba, maraming ibabato ang sitwasyon. Marami kang tanong pero walang sagot, walang sumasagot. Di ba? Bakit kaya ganito? Bakit kaya bilog ang mundo? Bakit kaya, di ba? So marami kang tanong eh. Kahit sa sitwasyon na nangyayari sa'yo, bakit ko ba nararanasan
pagsubok? Bakit ba ako nahihirapan? Diba? Pero sabi nga dito sa Psalms 32:8, sige, basahin ko lang po. Wait lang po Mga awit 32 verse 8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita, at laging papayuhan. May mga bagay sa life natin na hindi natin naiintindihan. Tama ba? May mga parts sa life natin na kung saan, minsan, nakukonfuse tayo. Anong mangyayari bukas? Anong mangyayari mamaya? Anong mangyayari sa susunod na taon? Makakalaya ba tayo sa pandemic? Di ba marami tayong tanong? Pero ang answer lang doon, kapag nagbasa tayo ng Bible, doon lang natin makukuha yung answer. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, siya yung magtuturo, siya yung magbibigay ng payo, at hindi yung kapitbahay mo, hindi si Marites Station, di ba? Hindi si Marisol, hindi kung sino-sino, di ba? Kasi minsan kapag humanap tayo ng mga counsel, minsan di ba, hanap tayo ng counsel na kung saan papabor sa atin. Lalong-lalo na kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kasi nakikita natin yung truth Sabi nga sa John 32:8, baka 8:32. Sabi nga, 8:32, di ba? You will know the truth and the truth will set you free. Paano mo malalaman yung truth if sa una pa lang hindi natin binabasa yung Bible natin? Diba? So, magiging close tayo sa Panginoon once na ginagawa natin daily yung devotion natin. Makikita natin, mamimit natin ang Panginoon once na nagdi-devotion tayo everyday. Diba? Kasi si David, ganun yung heart niya. Lagi niyang sinisik yung Lord Diba? Tayo hindi na natin kailangan magpunta sa Mount Sinai para lang mamit natin si Lord Moses. Ikaw pa yan. Diba? So, hindi natin kailangan pumunta sa mundo para lang mamit ang Panginoon. Kahit sa very personal way natin, ilimit tayo ng Panginoon sa ating mga devotion. Amen po ba? Amen. Diba? So, nasa word ni Lord ang kasagutan sa lahat ng tanong natin. At ang kailangan lamang po natin gawin ay basahin ang kanyang salita. Kasi ayun ang magbibigay sa atin ng liwanag. Amen po ba? Amen. Sa pang-apat na bahay po is the winter house. Ayan. Anong may gusto mo bang tumira dyan? Joy? Gusto mo? Sige, gusto mo. Nadaling kita mo sa North Pole. Ikaw, Nay. Sobrang lamig Gusto ko yung tama lang. Oo, tama lang, no? Pag malamig, anong mangyayari pag malamig? Kapitang, anong gusto mo? Okay lang dyan tumira? Okay lang, pero saglit lang. Kasi naman, di ba, nakita mo yung tsura, winter Ikaw naman, Reggie. Hindi, kasi baka ikain. Kaya naman, may condition no? Hindi maganda yung weather, so hindi kain daw si Ate Dingkay. Diba? Sa sitwasyon ng life natin, minsan dumadaan tayo dyan. Tama ba? Minsan nanlalamig tayo. Hindi ko naman laging forever na on fire lagi. Diba? Dumadating sa pagkakataon talaga, nalalamigin ka. Pero, ang tanging antidote doon, para mawala yung lamig na yun, is yung word ng Lord. Amen ba? Kahit nilalamig ka, magpatuloy ka. May ganun bang sitwasyon sa life mo na kahit nang lalamig ka, alam mo na parang hindi ka okay di ba? Pero, dahil yung word ni Lord yung nagpo-fuel sa'yo, nagko-continue ka. Amen ba yun? Amen. Sige, can anyone share? Ano yung sitwasyon sa life mo na alam mo na lalamig ka, pero nagpapatuloy ka? Sige, meron bang ganun? Sige, sinanin niya lang. Sa akin, yes. Kasi maraming... Sige, kahit ano. Nakamit ako talaga. So, sitwasyon ba? Na nalalamig ka pero nakikita mo pa rin sa sarili mo na nagkukontinue. Oo. Pagka may mga time na minsan, di ba, hopeless na yung sitwasyon. So, pagka ganon, talagang hindi mo, ang palalamig kasi hindi talaga maiwasan. Parang nangyayari talaga kahit na sobrang init mo, di ba, sa Panginoon, kahit na gano'n ka-excited gawin lahat ng bagay, darating ka talaga sa point na manlalamig ka, yung tipong parang nawalan ka na ng gana sa lahat. Pero yun nga, sa panahon na gano'n, mas hinahayaan kong, alam mo yun, talagang pilitin yung sarili ko na manalangin,
pipiliin ko lagi na papurihan yung Lord kahit hindi maganda yung sitwasyon. So, yun. Pag feeling ko na parang mag-fall down na yung lahat sa life ko. So, yun yung ginagawa ko. Pipiliin ko na mas lumapit ako sa Panginoon. Yes, very good. Diba sabi nga, life is a choice. Binigyan tayo ng utak ng Panginoon, gamitin natin. Diba sabi nga ni Bishop Orion yung nakaraan? Akala natin, hindi tayo importante. Yung pala, hindi lang natin ginagamit yung utak natin. Diba? Parang ganun din yan. Kapag tayo ay nanlalamig, hindi ibig sabihin na forever na tayong manlalamig. Tandaan natin, you have the choice. Whether you will stay dyan sa freezing cold na yan, diba, o sa freezing house na yan, dyan sa winter house na yan, or aalis ka dyan. Nasa atin lagi yung susi. Nasa ating pagpapasya. Diba? Hindi masama na manlamig. Ang masama, pag nag-stay kang malamig. Amen ba? Kaya nga sabi, everyday, sabi nga diba sa Proverbs 24:3, above all else guard your heart, for it is the wellspring of life. Tama ba? Diba? So kahit ikaw ay nagdadaan sa kalamigan o nanlalamig ka, you have to be aware kung ano yung condition mo. At malalaman mo lamang ang condition ng puso mo once you are in the right track, nandun ka sa word ng Panginoon. Kasi yung word lang naman ni Lord ang magre-reveal sa iyo kung ano yung talagang sitwasyon ng heart mo, kung ano na yung condition mo, ano na yung status ng spirit mo. Siya lang naman di ba? Hindi tayo pwedeng i-judge, hindi natin pwedeng sabihin sa ibang, hindi natin pwedeng i-judge yung ibang tao. Kasi hindi sila yung dumadaan sa sitwasyon mo. Diba? Or hindi sila yung nakakaranas. May iba't iba tayong season. Diba? Hindi natin pwedeng sabihin, ako nga na-comfort ko nga yung ganyan eh. Hindi kasi tayo pa rin yung magdadala ng sarili natin. Amen ba yun? So may mga season lang tayo na manlalamig tayo, pero it doesn't mean na mag-stop na tayo. Diba? Ayun yung pinaka-turning point na kung saan para mas makita natin ano yung gagawin ng Lord sa panlalamig ko. Ano yung gagawin ni Lord, ano yung magandang bagay na tinuturo sa akin ng Panginoon dito. Ang kailangan lang natin gawin is maging aware tayo sa condition ng heart natin. Nanlalamig ba tayo? Totoo yun, sabi ni Nanay Pearl, na may mga sitwasyon talaga na manlalamig ka. Hindi ka forever 100% sa buong taon. Super init mo, di ba? Kasi ang kaaway hindi siya papayag na talagang 100% mainit ka. He will send something para manlamig ka. Pero it is your choice kung mananatili ka dyan. Pero the good thing is, si Lord laging nandyan, naghihintay na. Diba? Ang gusto lang niya, maging humble tayo sa Kanya. Ang gusto lang niya, kapag tayo ay papasok sa Kanyang bahay, magpasalamat tayo. Marami man tayong problema, thank God, praise God. Diba? Marami man tayong pinagdadaanan, marami man tayong iniisip, pasalamatan pa rin natin ang Panginoon. Kasi doon natin mamimit yung spirito ng Panginoon. Amen ba? Amen. And isa pa, yung devotion natin. Diba? Kasi yung word ni Lord ang magpapainit sa atin. Yung word ni Lord yung magtuturo sa atin kung ano yung gagawin natin. Amen? Ang mundo marami siyang ibabato sa atin eh. Marami siyang bagay na ibibigay sa iyo para lang hindi mo paniwalaan yung word ni Lord. Pero sabi nga, di ba, tandaan natin, hindi na tayo slave ng mundo. Anak tayo ng Panginoon. Binili niya tayo ng may presyo. Di ba? So, gamitin natin yung power. And so, di ba minsan, nahihirapan tayo mag-devotion, nahihirapan ako mag-devotion, kaya pala nilalagay kasi hindi pala nakapag-devotion. So, sabi niya, nahihirapan ako mag-devotion, nahihirapan ako mag-spend ng time sa Lord, di ba? So, sa isang araw, meron tayong 24 hours, tama? Halimbawa, sa isang araw, ang tulog mo na ay 8 hours. Namimit ba yung 8 hours? Ako kasi hindi sana all 8 hours. Di ba 6 hours, no? So, sabihin natin sa mga student, dahil online pa lang naman, blended, meron kayong 2 days na nasa bahay or 3 days out. Tama ba? So, sabihin natin sa 3 days na yun, meron kang 8 hours. 24 minus 8. Ay, minus 16. O, sa 16 na yun, halimbawa, 2 hours nang gagawa ka ng assignment, ay 3 hours nang gagawa ka ng assignment, ilan na lang?
13 hours. O sabihin natin sa pagkain mo, meron kang 10 minutes or 20 minutes. May nakilala ko 30 minutes mga kumakain. Sobrang tagal. Tsaka ikaw ba yun? Ayan. O so ilan na lang? 13, 12 hours and 30 minutes. Tama ba? O sabihin natin yung ligo mo, 30 minutes na din. Sagad na yon. Mabilis na yon. O ilan na lang? 12 hours. O sabihin natin may disciple ka, pupunta ka sa disciple mo, sabihin natin i-minute mo siya ng, dahil marami kang disciple, ipa-follow up mo siya, 2 hours. Ayan, o ilan na lang? 10 hours. O sabihin natin, may cellphone ka, may FB ka, gusto mong mag-update, gusto mong mag-scroll to the moon, ganyan. Diba? So, sabihin na natin 30 minutes to 1 hour. O, may ilang oras ka pa? 9. Eh, may cell group ka. Ilang oras ang cell group? 1.5 lang naman. O, sabihin natin, may meeting pa. O, ilang oras ang meeting? 2 hours o 1 hour. O, ilan na lang? O, di ba ibig sabihin, meron at meron tayong time para maglaan ng oras sa Panginoon. Diba? Sabi nga, halimbawa sa prayer mo, hindi naman sabi, di ba, natandaan ko kasi dati, sabi ni Pastor, prayer is not a form. Hindi ibig sabihin nakapikit ka, nagpipray ka na. Yung iba, natutulog na. Diba? Di ba sa gym, pwede kang manalangin. Pwede kang mag-worship. Kapag naglalakad ka, hindi naman po, syempre, pag pumikit ka dyan sa daan, malamang pagising mo, naka-Lord ka na, di ba? So, di ba, sa isip mo pwede kang manalangin. Sa isip mo pwede kang i-meet ng Panginoon in every season. Pero pag mag-devotion, ilaan natin yung precious time natin sa Panginoon. Quiet time with God. Di ba? Hindi quiet time with my cellphone. Di ba? Quiet time with my Facebook, mga ganun. Di ba? So, ibig sabihin, meron at meron tayong time para ma-meet ang Panginoon. Nasa ating susi, nasa ating mga kamay pa din kung paano natin gagamitin yung time natin para makapag-devotion sa isang araw. Amen ba yun? Amen. No? So lahat tayo nag-struggle din na mag-devotion. Hindi ko naman na-accept yung sarili ko din. May mga pagkakataon talaga na may hirapan ka. Pero sabi nga, sadyain mo. Sa mga pagkakataon na nahihirapan ka, sadyain mo. Kasi ayun yung perfect moment para ma-meet mo ang Panginoon. Amen ba yun? Amen. So, tayo bilang mga anak ng Panginoon, ina-expect tayo ni Lord na everyday pumapasok sa presensya niya. Para maramdaman natin yung security, para maramdaman natin yung house where Jesus dwells, para maranasan natin. Lahat tayo gusto natin yung amen ba? So, simulan na natin ngayong gabi. Kung hindi ka pa nakakapag-devotion ka na, hindi pa ako nakakapag-devotion, nakagawa kasi ng training, nakagawa kasi ng simba, huwag ka mag-alala, bago pumikit ang mata mo ngayong gabi, meron ka pa. Eh, maingay kasi sa bahay eh, hindi mag-devotion kapag wala ng gising na bata. Eh, marami kasing ginagawa eh. Di pagkatapos ng ginagawa, di ba? Sabi nga, kunin natin yung quote ni BPO. I find ways. So, kung ang kaaway gumagawa siya ng paraan para masira ka, gawa rin tayo ng paraan para ma-meet natin ng Lord everyday. Amen ba yun? Amen. Amen. God bless po.